Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ka, kaibigan. Habang binabasa o pinakikinggan mo ito, mag-iwan ka naman ng muting komento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo, pinagdurugtong tayo ng iisang kwento. Kaya halika na, simulan na natin ang isang istoryang puno ng hirap, lihim, pagmamahal at kapalarang hindi inaasahan. Sa bayan ng San Gregorio, kung saan ang umaga ay laging may amoy ng hamog at lupa at ang dapit hapon ay tinatabingan ng katahimikan ng gubat, nakatira ang isang dalagang nagngangalang Isela Marquez. Hindi siya anak ng mayaman. Hindi rin siya yung tipong kinaiinggitan dahil sa karangyaan. Ang taning maipagmamalaki niya ay ang kanyang sipag, kabutihan at ang tibay ng loob na matagal nang hinubog ng kahirapan. Maaga niyang nawala ang kanyang ama, si Rodin, isang tahimik na mangingisda na minsang nangarap na mapagtapos ng pag-aaral ang anak. Ngunit bago pa man matupad iyon, nasawi ito sa isang aksidente sa ilog noong 12 taong gulang pa lamang si Isela. Mula noon, siya na ang naging sandigan ng kanyang inang si Simeona, isang dating mananahi na unti-unti nang pinanghihinaan ng katawan dahil sa sakit sa baga at rayuma. Ang kanilang bahay ay isang lumang kubo na nakatayo sa dulo ng baryo, malapit sa paanan ng gubat. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag tag-init, halos matunaw sila sa init ng yero. Ngunit sa kabila ng lahat, malinis ang bakuran, maayos ang mga nakasampay na damit at may ilang paso ng halamang gamot sa gilid ng dingding, mga tanim na inaalagaan ni Isela na parang mga anak. Isang madaling araw, gaya ng nakasanayan, nagising si Isela bago pa tuluyang sumikat ang araw. Tahimik siyang bumangon sa banig, nagsuot ng lumang saya at dahan-dahan lumapit sa higaan ng kanyang ina. "Inay," mahina niyang tawag, "gigising na po ako para magpakulo ng dahon ng lagundi. Uminom po kayo mamaya habang mainit pa." Napadilat si Simeona at ngumiti ng bahagya. "Anak, huwag mo nang intindihin ako masyado. Baka mapagod ka na naman." Umupo si Isela sa gilid ng higaan at hinaplos ang kamay ng ina. "Mas pagod po ako kapag nakikita ko yung nahihirapan." "Kung buhay lang sana ang tatay mo," bulong ni Simeona. Agad ngumiti si Isela kahit may kirot sa dibdib. "Basta po, nandito pa ako. Hindi ko kayo pababayaan." Matapos magsaing ng kaunting bigas at magpakulo ng halamang gamot, isinuot niya ang daladalang bayong na puno ng pinatuyong dahon, ugat at ilang bote ng langis na siya mismong gumagawa. Iyon ang kanyang paninda sa maliit na palengke sa bayan. Sa daan, nasalubong niya ang matalik niyang kaibigang si Marites Ablaza, isang babaeng madaldal ngunit may butihing puso. Kargado nito ang isang bilaw ng suman. "Aba, Isela, mukhang maaga ka na naman," bungad ni Marites. "Baka pati multo sa gubat inaagahan mo na." Napatawa si Isela. "Ikaw talaga. Kung hindi ako maagang kikilos, anong ipapakain ko kay inay?" "Alam mo, kung ako sa'yo, sasagutin ko na si Pabling. Mabait na, masipag pa. Baka matulungan ka sa bahay." Nailing si Isela. "Hindi pa pag-aasawa ang iniisip ko." "Eh ano? Puro hirap na lang," tukso ni Marites. "Hindi hirap. Pangarap. Magkaiba yon." Napatahimik si Marites sa sagot na iyon. Kilala niya si Isela. Kahit dukha, hindi ito kailanman naging mapanumbat sa buhay. Tahimik lang itong nangangarap, isang maliit na pangarap na magkaroon balang araw ng sariling munting butika ng halamang gamot upang makatulong sa mga taga-baryo. Sa palengke, kilala si Isela ng maraming mamimili. Ang iba ay lumalapit upang bumili ng tsaa para sa ubo, langis para sa rayuma o halamang pampababa ng lagnat. Ngunit hindi lahat ay mabuti sa kanya. Nandoon na naman si Aling Salve, isang tindera ng mamahaling imported na bitamina na palaging minamaliit ng paninda ni Isela. "Nako, bumili na lang kayo ng totoong gamot, hindi yung dahon-dahon lang, baka mapahamak pa kayo." Narinig iyon ni Isela, ngulit pinili niyang pumili sa manahimik.
Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sanay siyang huwag patulan ang lahat ng patutsada. Ngulit may isang matandang lumapit, si Mang Delfin, at nagsalita. "Huwag mong maliitin ang paninda ni Isela, Salve. Yang langis na gawa niya ang nakatulong sa tuhod ko. Nakakalakad na ako ngayon." Napahiya si Aling Salve at umismid na lamang. Sa pagsapit ng tanghali, bahagyang kumita si Isela. Hindi man malaki, sapat na iyon para makabili ng kalahating kilong bigas, ilang itlog at gamot para sa ina. Sa pag-uwi niya, dumaan muna siya sa bahay ng matandang mangangahoy na si Ka Elpidio Verano, isang matandang byudo na tumayong pangalawang ama sa kanya mula nang mamatay ang kanyang tatay. "Oh, iha, napadaan ka," sabi ni Ka Elpidio habang hinihigop ang kapeng barako. "May nakita akong tanim na sambong sa gawing sapa. Bukas, samahan mo ako. Maganda yung para sa tindahan mo." "Salamat po, Ka Elpidio," sagot niya. "Kapag dumami pa ang tanim, baka makagawa na ako ng mas maraming stock." Tumingin ng matanda sa kanya at marahang ngumiti. "Balang araw magkakaroon ka rin ng maayos na pwesto. Hindi habang buhay na ganyan." Napayuko si Isela. "Sana nga po." "Hindi sana," madiing sagot ng matanda. "Mangyayari yon. Ang tanong lang, kailan?" Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang hinihingal ang kanyang ina. Agad niyang nilapitan ito at pinainom ng pinakuluang lagundi. "Inay, dahan-dahan lang po sa paghinga," sabi niya. "Pasensya ka na anak," mahina nitong tugon. "Pabigat lang ako sa iyo." Biglang napahigpit ang hawak ni Isela sa tasa. "Huwag na huwag niyo pong sasabihin yan. Kayo ang dahilan kung bakit lumalaban ako." Napaluha si Simeona. "Ayokong nakikita kang napapagod. Mas gusto ko pong mapagod kesa mawalan kayo sa tabi ko." Kinagabihan, habang tinatahi niya ang punit na kumot sa ilaw ng gasera, napatingin si Isela sa isang lumang kahon sa sulok. Naroon ang ilang alaala ng kanyang ama, isang lumang relo, isang kupas na litrato, at isang pirasong papel kung saan nakasulat ang pangarap nitong makapagpatayo ng maliit na klinika para sa baryo. Mahigpit niya iyong hinawakan. "Kung nakikita mo man kami, tatay," babulong niyang sabi, "hindi ko susukuan ang pangarap na yan kahit unti-unti lang." Ngunit habang si Isela ay lumalaban para sa simpleng kinabukasan, sa kabilang dulo ng lalawigan ay unti-unti namang nababalot ng panganib ang buhay ng isang lalaking hindi pa niya kilala. Sa lungsod ng Valdemora, sa loob ng napakalaking gusali ng Vallejo Holdings, abala ang lahat para sa isang mahalagang pulong. Sa gitna ng malamig at marangyang conference room ay nakaupo si Leandro Vallejo, ang batang tagapagmana ng isa sa pinakamalalaking negosyo sa rehiyon. Matangos ang ilong, matalimang tingin, at tahimik kung magsalita. Sa panlabas, siya ang perpektong larawan ng isang lalaking nasa tuktok ng tagumpay. Ngunit sa loob, unti-unti na siyang linalamon ng pagdududa. "Leandro," sabi ng tiyuhin niyang si Tomas Vallejo habang inilalatag ang ilang dokumento, "kailangan na nating ibenta ang ilang lupain sa San Gregorio. Hindi praktikal na hawakan pa ang mga yon." Kumunot ang noon ni Leandro. Ang lupang yon ng isa sa pinaghirapan ni Papa. May plano siyang pabahay para sa mga manggagawa roon. Sumingit ang pinsan niyang si Sairan Vallejo, may halong pangunukutya ang tono. "Tiyuhin, luma na ang ganong pananaw. Panahon na para't pagkakitaan ng lahat." Tahimik lang si Leandro, ngulit hindi niya gusto ang paraan ng pananalita ng pinsan. Lalong sumikip ang kanyang dibdib nang magsalita ang kanyang kasintahang si Vian Castrillo na kasalukuyang nakaupo sa dulo ng mesa. "Leandro," malambing nitong sabi, "praktikal lang ang sinasabi nila. Hindi mo kailangang maging sentimental sa lahat ng bagay." Lumingon si Leandro sa kanya. "Hindi sentiment lang ang usapin dito. May pangako ang ama ko sa mga trabahador." Napatingin si Tomas kay Vian at sa isang iglap ay may tahimik na palitang dumaan sa mga mata nila, isang bagay na hindi nakalagpas sa mapanuring tingin ng matandang abogado ng pamilya na si Attorney Benicio Larrazabal. Pagkatapos ng pulong, palihim na lumapit si abogado kay Leandro. "May problema ba, attorney?" tanong ng binata. Bahagyang yumuko ang abogado at mahina ang boses na nagsalita. "Mag-iingat ka, hiho.
Maraming bagay sa kumpanya na hindi na dumadaan sa tamang proseso. Anong ibig mong sabihin? Sa mundong ito, sabi ng abogado, mas nakakatakot ang mga imposible dahil sila ang unang nangyayari. Hindi agad nakasagot si Leandro. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang malawak ngunit malamig na mansyon, hindi siya mapakali. Dumunaw siya sa bintana habang hawak ng isang basong hindi man lang niyang ininom. Sa isip niya, bumabalik ang mga tanong. Bakit tila nagmamadali ang kanyang tiyuhin na galawin ng mga ari-arian? Bakit tila sobrang interesado si Vian sa mga legal na dokumento? At bakit pakiramdam niya, habang napapaligiran siya ng yaman, mas lalo naman siyang nag-iisa? Sa ibaba ng mansyon, palihim na nag-uusap sina Tomas at Vian sa hardin. Kailangan na nating kumilos, sabi ni Tomas. Nagsisimula ng magtanong si Leandro. Mahigpit na pinisil ni Vian ang kanyang bag. Basta siguraduhin mong wala ng sabit, ayokong madamay. Kapag nawala siya, wala nang hahadlang. Sa mga oras ding iyon, sa payak na bahay sa San Gregorio, nakatulog si Isela ng pagod, gungit may kaunting pag-asa sa dibdib. Hindi niya alam na ilang araw na lamang, ang tahimik niyang buhay ay guguluhin ng isang bangungot mula sa kagubatan, at ang lalaking ngayoy napapalibutan ng mga taksil ay siya palang hahantong sa landas niya, duguan, ibaon sa lupa, at halos wala ng hininga. Bago tayo tuluyang sumabak sa kasunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muling samahan ako hanggang dulo. At habang nagpapatuloy tayo, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o binabasa. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulog ng mundo, sabay-sabay nating tinutunghayan ang buhay ng mga karakter na unti-unting nagdurugtong sa isang kapalarang wala ni isa sa kanila ang nakahandang harapin. Hindi agad nakatulog ng mahimbing si Gisela ng gabing iyon. Kahit pagod ang kanyang katawan sa maghapong pagtitinda, pag-aalaga sa ina at pag-iisip kung paano pa pagkakasyahin ang maliit nilang kinita, nanatiling magulo ang kanyang isip dahil sa mga huling sinabi ni Ka Elpidio at sa kakaibang bigat ng hangin sa paligid. Para bang may paparating na hindi niya maipaliwanag. Habang nakahiga siya sa banig at pinapakinggan ng mahinang pag-ubo ng kanyang inang si Simeona sa katabing higaan, napapikit siya ng mariin at tahimik na nanalangin. Lord, mahina niyang bulong, kahit hindi mo ibigay agad ang buhay na pangarap ko, sana po huwag niyo munang pabayaan si inay. Kinabukasan, maaga na naman siyang nagising. Tulad ng dati, inasikaso muna niya ang almusal ng kanyang ina. Pinainom ito ng halamang gamot at inayos ang maliit nilang bahay. Gulit kakaiba ang araw na iyon dahil bago pa man siya makaalis, dumating si Ka Elpidio sa kanilang bakuran na may dalang bungkus ng tuyong kahoy at may seryosong anyo sa mukha. Isela, tawag ng matanda, kung may oras ka mamayang hapon, samahan mo ako sa may gawing sapa sa loob ng gubat. Maraming tumubong sambong at banaba roon. Sayang kung hindi natin mapipitas. Tumanggo si Gisela. Sige po, Ka Elpidio. Kailangan ko rin po ng dagdag na halamang may papanghalo sa gagawin kong tsaa. May batang nilalagnat sa kabilang sityo. Mula sa loob ng bahay, sumingit si Simeona. Anak, huwag na sanang masyadong lumayo. Madilim na agad sa gubat kapag gumabi. Lumapit si Gisela sa pintuan at gumiti. Hindi ako magtatagal, inay. Kasama ko naman si Ka Elpidio. Ngumit habang normal ang nangyayari sa panig ni Gisela, sa lungsod naman ng Valdemora ay mas lalo namang sumisikip ang paligid ni Leandro Vallejo. Sa opisina ng Vallejo Holdings, hindi pa rin mapakali si Leandro mula sa ibinulong ni Attorney Benicio noong nakaraang araw. Kaya bago magtanghali, tinawag niya sa kanyang private office ang matandang katiwala si Nardo Sarmiento, isang tauhang matagal nang naglingkod sa kanyang yumaong ama. Pagkapasok ni Nardo, agad isinarado ni Leandro ang pinto. Nardo, diretso niyang sabi, gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. May itinatago ba sa akin sina Tito Tomas? Nag-angat ng tingin ang matandang katiwala. Kita sa mukha nitong ilang araw nang pinipigilan ang kaba. Sir Leandro, maingat nitong sagot. Matagal ko na pong gustong sumalita pero
Natatakot ako. Maraming taong biglang nawawala sa kumpanya kapag maraming alam. Kaya nga kita tinatanong ngayon, ayoko ng paligoy-ligoy. Lumunok Nardo bago nagsalita. May mga papeles pong nilalakad ang tiyuhin ninyo na hindi dumadaan sa tamang board approval at ilang beses ko pong nakita si Ma'am Vian na nakikipagpulong kay Ginoong Tomas walang kayo. Nanikip ang panga ni Leandro. Sigurado ka? Opo. At bakit ngayon mo lang sinabi? Nayuyuko si Nardo. Kasi akala ko po mapipigilan pa, pero nitong huling linggo masyado na silang nagmamadali, para bang may deadline silang hinahabol. Hindi nakapagsalita agad si Leandro. Tumingin siya sa malawak na bintana ng opisina at pinigilan ng sarili na magpadala sa galit. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya muling nagsalita. May aasikasuhin ako sa San Gregorio, yung lupain ni Papa. Baka doon nagsisimula ang lahat. Nag-angat ng ulo si Nardo. Sir Leandro, delikado pong bumiyahe ng kayo lang. Gumiti si Leandro pero malamig iyon. Mas delikado kung wala akong gagawin. Hindi rin naging maayos ang sumunod na pag-uusap nila ni Vian nung gabing iyon. Nasa isang mamahaling restaurant sila, ngulit imbis na lambing ay pang-uusisa ang dala ng dalaga. Leandro, sabi ni Vian habang iniikot ang wine glass, totoo bang pupunta ka sa San Gregorio bukas? Napatingin ang binata sa kanya. Sinong sumabi sa'yo? May naririnig lang ako. Bakit? Bawal bang mag-alala ang girlfriend mo? Hindi ka nag-aalala. Malamig na sagot ni Leandro. Nangingihimaslog ka. Bahagyang natigilan si Vian ngunit mabilis ding nakabawi. Excuse me? Gusto ko lang namang malaman kung anong iniisip mo. Lately ang layo-layo mo. Iniisip ko lang kung sino sa paligid ko ang totoo. Bahagyang tumigas ang mukha ni Vian. Anong ibig mong sabihin? Wala, sagot niya sa katumayo. May lakad pa ako bukas, umuwi ka na. Habang pinapanood niyang lumalabas si Leandro, dahan-dahang bumaba ang maomong maskara sa mukha ni Vian. Sa ilalim ng mesa, mahigpit niyang pinisilang cellphone niya at agad nag-type ng mensahe. Aalis siya bukas, mag-isa, San Gregorio route. Hindi na kailangang banggitin kung kanino niya iyon ipinadala. Kinabukasan, bumiyahe si Leandro sakay ng kanyang itim na SUV. Hindi siya nagsama ng bodyguard dahil nais niyang iwasan ang ingay at gusto niyang personal na makita ang lupain ng ama na gustong ibenta ni na Tomas at Duwende. Sa daan, binalikan niya sa isip ang mga alaala. Bata pa siya nang minsang isama siya ng ama sa San Gregorio. Naaalala pa niya ang sinabi nito habang nakatingin sa malawak na lupain niyon. Balang araw, Leandro, hindi lahat ng lupa ay dapat pagkakitaan. May mga lupang dapat gamitin para sa mga taong tumulong sa pangyaman natin. Noon niya lamang lubos na naunawaan ng kahulugan niyon. Pagsapit niya sa San Gregorio, una niyang pinuntahan ang barangay hall. Doon niya nakausap si Kapitan Rogelio Buwan, isang mahinahon nguit matalinong pinuno ng baryo. Kapitan, sabi ni Leandro matapos magpakilala ng maayos, gusto kong malaman kung may mga taong nag-iikot dito sa lupain namin. Napatingin si Rogelio sa kanya ng masinsinan. Meron. Ilang linggo na. Hindi tagalito ang mga lalaki. May mga sasakyan silang dumadaan sa gabi. Parang may minamapa. Bakit hindi kayo nagsumbong? Kanino? Tanong ng kapitan. Ang totoo, may kutob akong may malalaking taong sangkot. Kapag mali ang napagtiwalaan ko, baka baryo pa namin ang mapahamak. Tahimik si Leandro sandali. Tama kayo. Bago siya umalis, sinabi pa ni Kapitan Rogelio, mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Masyadong tahimik ang daan sa gawing gubat kapag palubog na ang araw. Sa kabilang panig ng baryo, matapos ang maghapong pagtitinda, dumiretso naman si Isela sa bahay ni Tuding, ang batang anak ng mag-asawang sina Lauro at Perla na ilang araw nang nilalagnat. Tinimplahan niya ito ng pinukulo ang dahon at iniiwan ng bilin sa ina. Painumin niyo po siya mamayang gabi, sabi ni Isela. Pero kulang na ang banaba sa bahay. Kailangan ko pong mamitis pa sa gubat. Nag-aalalang tumingin si Perla sa kanya. Huwag ka nang gagabihin, Hija. May naririnig kaming may mga estrangherong gumagala roon. Sandali lang po ako. Kailangan ito ding ang halamang ito bago lumala ang lagnat.
Doon muling nagkrus ang mga pangyayaring hindi alam ni na Isela at Leandro na katwang magdadala sa kanila sa iisang lugar bago matapos ang gabi. Bandang dapit hapon, pauwi na si Leandro mula sa San Gregorio nang napansin niyang may isang motorsiklong sumusunod sa kanya mula pa kanina. Minsan ay nawawala sa side mirror pero maya-maya ay sumusulpot muli. Lalo siyang naging alerto. Pagdating sa bahaging papasok sa mas masukal na daan malapit sa gubatan, biglang humarang na isang van sa gitna ng kalsada. Napafreno siya ng malakas. Bago pa siya makapagmanyobra pa atras, bumukas ang pinto ng van at bumaba ang 3 lalaking nakamaskara. Isa sa mga ito'y may baril, ang isa'y may kahoy na pamalo at ang isa na may dalang pala sa likod ng sasakyan. "Buksan mo!" sigaw ng isa. Mabilis na kinandado ni Leandro ang pinto at sinubukang abutin ng telepono, ngungid sa isang iglap ay binasag ng matigas na bagay ang salamin sa kanyang tabi. Napasigaw siya at napaurong, ngunit nahuli na ang lahat. Pinilit siyang hilahin labalabas. Sinuntok niya ang isang umatake, ngulit 3 laban sa isa ang kalaban niya. "Huwag!" sigaw niya habang lumalaban. "Sino ang may utos nito?" Ngulit tawa lang ang sinagot ng isa. "Hindi mo na kailangang malaban." Hinampas siya sa batok. Dumilim ang paningin niya, ngulit hindi pa tuluyang nawawala ang ulirat niya. Narinig niyang may tumawag sa cellphone ng isa sa mga lalaki. "Opo, boss," sabi nito. "Nakuha na namin." May ilang segundong katahimikan sa kamuling nagsalita ang tauhan. "Oo, wala nang sabi. Papapirmahin muna namin." Nang marinig ni Leandro iyon, pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa pagitan ng hilo at sakit, nakita niyang may inilalapit sa kanyang dokumento. "Pirmahan mo," utos ng lalaki. "Mga hayop kayo," hingal na sabi niya. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tagiliran, halos mawalan siya ng malay. Bandang kabilang panig ng gubat, kararating lamang ni na Isela at Ka Elpidio sa may sapa. Habang namimiti sila ng Sambong at Banaba, napatingin si Isela sa kalangitan, palalalim na ang kulay nito. "Ka Elpidio," sabi ni Isela, "baka kailangan na nating bumalik." "Konti na lang," sagot ng matanda. "Sayang ang pagkakataon. Marami pa rito." Hindi pa man lumipas ang ilang minuto, biglang may narinig silang mahinang kalabog mula sa mas masukal na bahagi ng gubat. Para itong tunog ng bakal na isinara, kasunod ng mga yabag at boses na pabulong. Napakunot ang noo ni Gisela. Narinig niya po yun. Tumigil si Ka Elpidio. "Oo, huwag na po tayong lumapit," sabi ng matanda pagkaraan ng ilang saglit. "Baka mga armadong tao yan." Ngulit hindi matahimik ang loob ni Gisela. Maya-maya, may narinig siyang tila mahinang ungol mula sa di kalayuan. Parang may nasasaktan. Sabi niya, "Hiha, delikado." Hindi na niya hinintay ang kabuuan ng sasabihin ng matanda. Dala ang maliit na lampara, dahan-dahan siyang sumulong sa direksyon ng tunog. Napilitang tuloy si Ka Elpidio na sumunod. Sa mas malalim na bahagi ng gubat, abala ang mga tauhan sa paghuhukay ng mababaw na hukay. Halos wala ng lakas si Leandro. Nabugbog ang kanyang mukha, punit ang kanyang polo, at hirap na hirap siyang huminga. "Boss, tama na to. Parang mamamatay din naman," sabi ng isang lalaki. "Siguruhin niyo," sagot ng isa pang mas matigas ang boses. Ayaw ng amo natin ng palpak. Ibinagsak nila sa luta ang katawan ni Leandro. Pilit siyang gumapang kahit kaunti. "Maawa kayo," mahinang sambit niya. "Hindi para magmakaawa, kundi lamang para makaipon ng hininga." "Hindi ka namin kilala," sagot ng tauhan. Saka siya sinipa. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang malamig na lupa sa kanyang likod. Pagkatapos, nagsimula ng tumabo ng mga iyon. Sa bahaging iyon ng gubat, tumigil si Gisela. Hindi niya pa nakikita ang isena, ngulit malinaw na sa kanyang pandinig ang tunog ng pala na sumasayad sa lupa. Kasunod niyon ay isang mahina, ngulit desperadong pag-ungol na parabang may taong pilit kumakapit sa huling natitirang hininga. Nanginginig ang mga daliri niyang humawak sa lampara. "Ka Elpidio," bulong niya. Lumapit ang matanda sa kanyang likuran at namutla rin sa narinig. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, parehong naramdaman ni na Gisela at Ka Elpidio na may mabigat at kakilakilabot na kasalanang nagaganap sa harap nila. At anumang susunod nilang gagawin ay hindi na magpapabalik sa kanilang buhay sa dati nitong katahimikan. Bago tayo diretso sa kasunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang muli kang batiin, kaibigan. Habang nagpapatuloy tayo sa mas mabigat at mas masalimuot na yugto ng buhay ni na Gisela at Leandro,
Mag-iwan ka naman ng komento kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood o binabasa. Nakakatuwang isipin na sa gitna ng iba't ibang takbo ng buhay natin, pinagbubuklod pa rin tayo ng isang kwentong unti-unting lumalalim. Hindi agad kumilos si Yesela matapos nilang marinig ang tunog ng pala at ang mahinang pag-ungol sa gitna ng gubat. Nakatayo lamang siya, nanginginig ang mga kamay, habang ang ilaw ng dala niyang lampara ay bahagyang umaalon dahil sa hangin. Sa tabi niya, si Kaelpidio ay nanatiling nakamasid sa direksyon ng mga boses. Pareho nilang alam na ang susunod nilang gagawin ay maaaring maglagay sa kanila sa panganib. Ngulit kasabay ng takot ay ang hindi nilang matiis na isipin na may isang taong posibleng nililibing ng buhay ilang di pa lamang ang layo mula sa kanilang kinatatayuan. Hiha, mahina, ngunit madiin, sabi ng matanda. Kapag lumapit tayo at nakita nila tayo, baka pati tayo hindi na makauwi. Napahigpit ang hawak ni Yesela sa lampara. Pero kung may taong buhay pa at wala tayong gagawin, paano po natin kakayaning matulog pagkatapos nito? Napatingin ng matanda sa kanya. Sa loob ng maraming taon, nasaksihan niya ang tibay ng loob ng dalaga. Pero sa gabing iyon ay mas malinaw niya pang nakita kung gaano ito katapang kahit nanginginig. Maghintay tayo. Kapag umalis sila, saka tayo kikilos. Kaya nanatili silang nakasilong sa likod ng makapal na puno ng akasya. Ilang sandali pa, narinig nila ang huling pagtama ng pala sa lupa, ang mahinang tawanan ng ilang lalaki at ang mga yabag na papalayo. Pagkaraan ng ilang minuto, humuni ang makina ng sasakyan mula sa di kalayuan hanggang sa tuluyan ang mawala ang tunog. Tahimik ang gubat pagkatapos niyon. Mulit sa katahimikang iyon, muling narinig ni Yesela ang halos hindi na marinig na pag-ungol. May buhay pa. Mabilis niyang bulong, saka hindi na nag-atubiling tumakbo palapit. Yesela, habol si Kaelpidio, ngunit sumunod agad siya. Pagdating nila sa lugar, tumambad sa kanila ang bagong tambak na lupa. Tila minadali, sa isang gilid ay may bakas ng pagkaladkad at may bahagyang tela na nakauslay. Agad lumuhod si Yesela at ibinaba ang lampara. Diyos ko, naninginig niya sabi, may tao nga. Walang pag-aatubili, ginamit niya ang kanyang mga kamay sa paghuhukay. Si Kaelpidio naman ay kumuha ng isang sirang kahoy at ginamit iyon upang mapabilis ang pagtanggal ng lupa. Habang dumadami ang natatanggal nilang lupa, mas lumilinaw ang anyo ng lalaking nakabaon. Namamaga ang muka, puno ng dugo ang noo, at halos hindi na gumagalaw. Bilisan na po natin, sigaw ni Yesela. Sa wakas, nahugot nila ang itaas na bahagi ng katawan nito. Humahagok ang lalaki, tila bawat hininga ay ipinaglalaban mula sa dulo ng kamatayan. Tinapik ni Yesela ang mukha nito ng marahan. Ginoo, naririnig niyo po ba ako? Tanong niya. Bahagyang gumalaw ang mga talukpak ng lalaki, ngunit hindi pa tuluyang nagmulat. Mahina lamang ang inilabas nitong hingal na parabang ang baga niya ay puno ng bigat ng lupa. Buhay pa, sabi ni Kaelpidio. Pero kung hindi natin siya maililipat agad, baka mawalan na ng hininga. Sa tulong ng matanda, maingat nilang binuhat ang lalaki. Mabigat ito, ngulit sa oras na iyon ay hindi na inisip ni Yesela ang sarili niyang lakas. Ang mahalaga ay mailayo nila ang estranghero sa pinangyarihan bago pa bumalik ang mga salarin. Hindi nila maaaring dalhin ito sa baryo dahil baka mapansin ng mga tao at kumalat agad ang balita. Kaya't mapagdesisyonan ni Kaelpidio na dalhin siya sa kubo ni Aling Berta Sison, ang hilot na matagal nang may lihim na silid sa likod ng kanyang tahanan para sa mga pasyenteng kailangang ilayo sa gulo. Bandang hating gabi nang nakarating sila roon. Pagbukas pa lamang ng pinto, nanlaki ang mata ni Aling Berta sa kanilang dala. Ano to? Diyos ko, sino yung lalaking yan? Bakit parang galing sa patayan? Marites, hinaan mo ang boses mo, saway ni Yesela. Lumapit si Marites at pinagmasdan ang nakahigang lalaki. Hindi ko siya kilala, pero parang nakikita ko na ang mukha niya sa... Teka, hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang umubo ang lalaki. Lahat sila'y napalingon. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri nito, saka bahagyang imulat ang mga mata. Hindi pa malinaw ang paningin nito, gulit agad nitong pinilit bumangon. Napahawak si Yesela sa kanyang balikat. Huwag po kayong kikilos, sugatan pa kayo. Huminga ng mabigat ang lalaki.
Tumitig ito sa mukha ni Gisela, tila sinusubukang unawain kung nasaan siya. Ngulit imbes na pasasalamat, biglang bumaluktot ang kanyang mukha sa matinding takot at desperasyon. "Huwag," paos nitong sabi. "Huwag mong ipapaalam kanino man na buhay ako, dahil kapag nalaman nila, uunahin nilang patayin ka." Nanlamig si Gisela sa mga salitang iyon. Hindi siya inaasahan na iyon ang unang maririnig niya mula sa lalaking iligtas niya. Hindi simpleng babala yun. May bigat, may takot, at may katotohanang tila sumasama sa bawat hininga nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngulit napapikit muli ang lalaki, tila naubos agad ang natitirang lakas sa pagsambit ng babalang yun. Tahimik ang lahat sandali. "Ako na ang nagsasabi sa iyo, Gisela," sabi Marites, halos pabulhong pero halatang kinakabahan. "Parang nakikita ko na talaga siya. Sandali lang." Mabilis itong lumabas at bumalik makalipas ilang minuto, dala ang lumang dyaryo na ipinambabalot nilang minsan ng paninda. Ibinuka niya iyon sa mesa. Sa unang pahina ay naroon ang litrato ng lalaking nakahiga sa likod na silid. "Siya yan!" bulalas ni Marites. "Siya si Leandro Vallejo, yung nawawalang tagapagmana ng Vallejo Holdings. Nabalita siya kahapon sa radyo sa tindahan ni Mang Sailo. Sabi roon, nawawala daw at baka may nangyaring masama." Napatingin sina Aling Berta at ka Elpidio sa isa't isa. Samantalang si Isela ay napatitig sa mukha ng lalaki. "O, si Leandro, gaya ng nakasulat sa dyaryo." Hindi siya sanay sa mundo ng mayayaman, ngulit alam niyang malaking pangalan ang Vallejo. Ibig sabihin, kung totoo ang hinala ni Marites, hindi lamang sugatang estranghero ang nasa harap nila. Isa itong taong may malaking impluensya at mas malaking dahilan kung bakit may mga taong nais siyang patahimikin. "Mas lalong hindi natin pwedeng ipagsabi," sabi ni Ka Elpidio. "Kapag nalaman ng maling tao na nandidito siya, mapapahamak tayong lahat." "Ano pong gagawin natin?" tanong ni Isela, kahit ramdam niyang mabigat na ang sagot bago pa man ito sabihin. "Gagamutin natin siya," tugon ni Aling Berta. "At itatago." Sa mga sumunod na araw, naging lihim ang lahat ng kilos nila. Si Isela ang nag-aalaga kay Leandro araw at gabi. Si Marites naman ang umaaktong tagabantay sa labas at gumagawa ng dahilan sa baryo kung bakit hindi agad nakakapagtinda ang kaibigan. Si Ka Elpidio naman ang nag-iikot upang tiyaking walang kahinahinalang tao ang sumusunod sa kanila. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang ulirat ni Leandro. Ngulit kasabay niyon ang mas malinaw na takot sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang pinapalitan ni Isela ang benda sa kanyang tagiliran, bahagyang nagsalita ang binata. "Bakit mo ko iniligtas?" tanong niya, paus pa rin ang oses. Hindi tumingin si Isela habang inaayos ang tela. "May tao pong nakabaon sa lupa. Kailangan pa ba yung pag-isipan?" "Hindi mo ko kilala." "Hindi nga po, pero kilala ko ang pakiramdam ng mawalan. Ayokong may isa na namang buhay na basta na lang kukunin ng mundo." Natahimik si Leandro. Pagkatapos ng ilang sandali, ay mahina itong nagsalita muli. "May mga taong gusto kong patayin. Hindi lang basta dahil sa galit. Dahil sa pera, sa pangalan, sa mga ari-arian." "Pamilya ninyo?" diretsong tanong ni Isela. Bagyang gumalaw ang panga ng binata. "Mas masakit dahil posibleng oo." Doon lamang lubusang naunawaan ni Isela kung gaano kalalim ang sugat ng lalaking nasa harap niya. Hindi lang pala ito bugbog sa katawan, sugatan din ito sa pagkatao. Bago tayo dumako sa susunod na mabigat at kapanapanabik na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muling samahan ako hanggang dulo. At gaya ng lagi, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o binabasa. Mas masarap sumabay sa isang kwentong puno ng sakit, pagbangon at katarungan kapag alam mong may mga kasama kang nakikiramdam at nakikibuntong hininga sa bawat tagpo. Lumipas ang mga buwan at hindi na tulad ng dati ang buhay sa San Gregorio.
Ang munting kubo ni Aling Berta na kung sang naging lihim na kanlungan ng halos patay ng si Leandro Vallejo ay tila naging sentro ng isang lihim na mundo na unti-unting humahabi ng pagbangon, paghihinggit at katarungan. Sa mga mata ng baryo, tahimik pa rin ang mga araw. May mga batang tumatakbo sa daan, may mga tindahang bukas sa umaga, may mga tandang sumisigaw bago sumikat ang araw. Ngunit sa ilalim ng pangkaraniwang buhay na iyon ay may lihim na inaaruga at may isang planong dahan-dahang binubuo. Sa mga panahong iyon, mas lumalim ang samahan ni Isela at Leandro. Hindi man nila agad pinangalanan ang damdaming nabubuo sa pagitan nila, parehong malinaw sa kanila na hindi na lamang awa o utang na loob ang umiiral. Nakita ni Leandro kung paano hindi sumusuko si Isela sa hirap. Nakita niya kung paano ito gigising ng madaling araw para sa ina, tatakbo sa palengke para sa maliit na kita at uuwi ng gabing may pagod sa katawan ngulit may tapang pa ring buhat sa puso. Samantala, si Isela naman ay nasaksihan kung paano unti-unting lumitaw ang totoong pagkatao ng lalaking una niyang nakita bilang dugo ang bangkay na humihinga pa. Hindi pala ito yabang na milyonaryo. Isa pala itong sugatang tao na matagal nang niloloko ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Sa tulong ni Atty. Benicio at ng accountant na si Helena Sarmiento, nakapagsimula ng makipag-ugnayan ng palihim si Leandro sa ilang taong dati pang tapat sa kanyang ama. Isa-isang bumalik sa kanya ang mga dokumentong nawawala, mga bank records, mga security footage at mga testimonya ng mga empleyadong tinakot o pinatahimik noon ni Tomas at Sergio. Hindi pa siya pwedeng magpakita, ngunit hindi ibig sabihin noon na wala siyang magagawa. Isang gabi, sa loob ng lihim na silid sa likod ng kubo ni Aling Berta, nagtipon-tipon sina Leandro, Isela, Ka Elpidio, Kapitan Rogelio, Marites, Pabling at si Atty. Benicio na dumating ng walang ingay mula sa lungsod. Inilatag ng abogado ang mga dokumento sa lumang mesa. Nakumpirma ko na. Sabi ni Atty. Benicio habang inaayos ang salamin niya, may sunod-sunod na iligal na bentahan ng lupa, forged signatures at transfers na direktang unektado kay Tomas Vallejo. At hindi lang siyang may kamay dito, kasama si Rowena, si Siren, at tumigil siya sandali bago tumingin kay Leandro, si Vian. Parang may malamig na bakal na tumusok sa dibdib ni Leandro kahit matagal na niyang pinaghihinahalaan yun. Tahimik siyang napaupo. Sigurado ka? Hindi ko ito sasabihin kung hindi, tugon ng abogado. May records ng messages, meeting logs, at may isang witness pa tayo posibleng magsalita. Sino? Tanong ni Isela. Isa sa mga dating tauhan ni Sergio Vardeleon, sagot ni Helena. Babaeng nagngangalang Leora Salcedo. Ginamit siya bilang taga-subaybay sa baryo, pero may dahilan para maniwala ako ang gusto na niyang kumalas. Napakunot ang noon ni Marites. Siya ba yung matangkad na babae na kunwaring bumibili ng luya at sambong sa palengke, pero palaging nagtatanong kung sino-sino ang madalas magpunta sa kubo ni Aling Berta? Tumanggo si Helena. Malamang siya ma. Nagpalitang tingin sina Isela at Leandro. Sa puntong iyon, malinaw na lumiliit na ang agwat sa pagtatago at pagbubunyag. Gulit sa kabilang panig ng lungsod, mas lumalaki naman ang kasakiman ng mga kalaban. Sa mansyon ng mga Vallejo, abala sina Tomas, Rowena, Siren at Vian sa paghahanda para sa engranding anibersaryo ng Vallejo Holdings, isang okasyong gagamitin nila upang opisyal na ideklara na si Siren ang bagong hahawak sa karamihan ng kumpanya. Pagkatapos ng event na ito, nakangiting sabi ni Rowena habang pinagmamasda ng mga sampol ng dekorasyon, wala nang babalikan pa ang nakaraan, tayo na ang kikilalaning bagong mukha ng pamilya. Si Siren ay nakaupo sa sopa, nakataas ang paa at naglalaro sa mamahaling relo. Dapat lang, noon pa naman ako ang mas bagay mamuno kaysa kay Leandro. Masyado siyang mahina, masyadong sentimental. Tahimik lamang si Vian sa una, ngulit nang marinig ang pangalan ni Leandro ay bahagyang bumigat ang mukha niya. Napansin yun ni Tomas. Ano, naiiwa ka ba? Hindi, mabilis na sagot ni Vian. Ayoko lang ng sabit. Wala nang sabit. Malamig na tugon ni Tomas. Patay na ang problema.
Ngulit sa likod ng kanyang pagtitimple, may bakas na ng kaba si Vian, sapagkat kahit gaano niyang piliting kumbinsihin ang sarili na tama ang pinili niyang kampihan, ay may mga gabi pa ring hindi siya mapakali. Naiisip niya ang huling tingin ni Leandro sa restaurant, ang tila malamig ngulit matalim nitong suri sa kanyang mukha na parang nakita na nito ang baho sa likod ng kanyang ngiti. Samantala, sa San Gregorio, mas lumakas na ang katawan ni Leandro. Hindi na siya yung lalaking halos hindi makahinga nung hukayin sa gubat. Nakakalakad na siya, nakakausap na niya ng matagal si Isela. Minsan nga kapag tahimik ang gabi at mahimbing na ang tulog ni Simeona sa kabilang bahay, nakaupo silang dalawa sa likod bahay ni Aling Berta at nakatanaw sa buwan. Isang gabi, habang may hawak na tasa ng salabat si Isela, nagsalita si Leandro. Hindi ko akalang aabot ako sa ganito. Dati, ang iniisip ko lang paano palalaguin ang negosyo. Hindi ko naisip na may mga taong handang ibaon ako sa lupa para doon. Hindi agad sumagot si Isela. Tinitigan lamang niya ang mga bituin sa itaas. Minsan, marahan niyang sabi, ang mga tao pong lumalaki sa yaman, akala ng iba wala ng problema. Pero mas nakakatakot pala kapag nasa paligid mo ang lahat ng luho, pero hindi mo alam kung sino ang totoo. Napalingon si Leandro sa kanya. At ikaw ba? Sa tingin mo ba madaling maging totoo kapag mahirap? Ngumiti si Isela. Ngulit may lungkot iyon. Hindi rin, kasi kapag mahirap ka, may mga tao ring lalapit sa iyo hindi para mahalin ka, kundi para kaawaan ka. Kaya pareho lang siguro, parehong mahirap magtiwala. Napatahimik si Leandro. Pagkatapos ng ilang sandali ay sinabi niya, pero sa iyo, natuto akong magtiwala ulit. Hindi nakatingin si Isela sa kanya, ngumit naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot sapagkat ang lalaking nasa tabi niya ay hindi lamang isang taong iniligtas niya. Isa rin itong lalaking posibleng mawala ulit sa buhay niya oras na bumalik ito sa tunay nitong mundo. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang pinakaimportanteng balita. Nakatanggap si Atty. Benicio ng kumpirmasyon mula kay Liora Salcedo na handa itong magsalita kapalit ng proteksyon. Palihimik silang nagkita sa isang lumang bodega sa labas ng town. Pagod na akong maging kansangkap ng mga halimaw, sabi ni Liora habang nanginginig ang kamay. Si Sergio Vardeleon ang direktang nag-utos sa mga taong dumukot kay Leandro, pero may basas iyon ni na Tomas at Vian, narinig ko mismo. Napakuyom ang kamay ni Leandro habang nakatago siya sa likod ng partisyon at pinakikinggan ang pahayag. Bakit ka magsasalita ngayon? Tanong ni Helena. Napalunok si Liora. Dahil nang magtanong ako kung bakit kailangan pati mga inosenteng tao sa baryo'y binabantayan, sinaktan ako ni Sergio. Sinabi niyang kapag bumagsak siya, isasama niya ako. Kaya gusto kong mauna. Sa tulong ng testimonya ni Liora, ng records mula kay Helena at ng legal groundwork ni Atty. Benicio, nabuo ang plano. Hindi basta pagbabalik, kundi isang pagbabalik na dudurugin sa lahat ng kasinungalingan sa harap mismo ng publiko. Ang araw na pinili nila ay ang gabi ng anibersaryo ng Vallejo Holdings. Dumating ang gabing iyon nang magara ang lahat. Puno ng kristal na ilaw ang malaking bulwagan. Naroon ang mga negosyante, mayor, konseal, mamamayahag at mga dating kasosyo ng yumaong ama ni Leandro. Sa gitna ng intabla, nakasuot ng mamahaling suit si Zairan, habang si Tomas naman ay abalang bumabati sa mga bisita na tila siya ang hari ng okasyon. Si Vian naman ay nakasuot ng eleganteng bestida, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa likod ng entabla, naghanda na ang grupo ni Leandro. Kasama niya sina Atty. Benicio, Helena, Kapitan Rogelio, at si Gisela. Nang lingunin niya ang dalaga, napansin niyang payapa ang mukha nito kahit malinaw ang tensyon sa paligid. Hindi ka dapat nandito, sabi ni Leandro. Kapag nagkagulo, kasama ako sa laban na to mula nang hukayin ka namin sa lupa, mahinang sagot ni Isela. Hindi ako uurong ngayon. Tumingin lamang si Leandro sa kanya ng ilang segundo, saka marahang tumanto. Sa titig na iyon, parang marami silang gustong sabihin sa isa't isa, mulit kapwa nilang alam na hindi pa iyon ang oras. Sa entabla, nagsimula na ang talumpati ni Tomas.
Ngayong gabi, madiin nitong sabi, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang anibersaryo ng Vallejo Holdings, kundi ang panibagong pamumuno ng pamilya. Ngunit hindi nito natapos ang pangungusap. Biglang namatay ang musika. Nagtinginan ng mga bisita. Kapag tapos, ang malaking LED screen sa likod ng entabla ay bumukas ng kusa. Halip na celebratory video, ang lumabas ay scanned documents, bank transfers, forged signatures, CCTV stills at mga legal records. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Rowena. Naputla si Siren. Patayin niyo yan! Ngulit bago pa makalapit ang technical staff, isang malalim at pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Hindi na kailangan. Dapat lang nilang makita. Unti-unting bumukas ang malaking pinto sa likod. At doon, sa ilalim ng ilaw ng bulwagan, pumasok si Leandro Vallejo. Buhay, tuwid ang tindig at malamig ang mga matang direktang nakatitig sa mga taong naglibing siyang buhay. Nawalan ng kulay ang mukha ni Tomas. Napahawak si Rowena sa dibdib. Napaurong si Siren. At literal na naninig si Vian na parang sa isang iglap ay bumalik lahat ng kasalanang pilit niyang binaon sa isip. Imposible, bulbul niya. Kasunod ni Leandro ay sina Attorney Benicio, Helena, Kapitan Rogelio, Liora at si Gisela. Huminto si Leandro sa gitna ng bulwagan. Magandang gabi, malamig niyang sabi. Mukhang nabigla kayong makitang isang taong dapat ay nasa ilalim pa rin ng lupa. Pumutok ang bulbulan sa buong bulwagan. Suminghal si Tomas at pilit na kumalma. Anong kabalbalanang ito? Leandro, kung buhay ka pala, bakit ngayon ka lang nagpakita? At ano ang kahihiyang ito sa harap ng mga bisita? Hindi nagpatinag si Leandro. Kasi kailangan kong magpagaling at kailangan ko ring mag-ipon ng ebidensya. Ganun. Sunod-sunod na inilabas ang mga ebidensya. Si Helena ang nagpresent ng financial trail. Si Attorney Benicio ang naglatag ng legal irregularities. Si Kapitan Rogelio ang nagpatunay sa mga kahina-hinayang sasakyan sa San Gregorio. Si Liora naman, kahit nanginginig, ay humarap sa mikropono. Ako ang inutusan ni Sergio Vardelon na magmanman sa baryo, sabi niya. At narinig ko mismo na ang utos na alisin si Leandro Vallejo ay may basbas ni na Tomas Vallejo at Vian Castrillo. Umalingaw-ngaw ang sigawan at usapan sa buong bulwagan. Sinungaling! Sigaw ni Vian, ngunit garalgal ang boses. Napalingon si Leandro sa kanya. Talaga bang sinungaling o gusto mo lang burahin ang gabing isinuko mo ang ruta ng biyahe ko? Napaatras si Vian at sa unang pagkakataon ay wala siyang mahanap na salita. Ngulit hindi doon nagtapos ang kaguluhan. Sa likurang mahagi ng bulwagan, pilit na tumatakas si Sergio Vardelon na kanina palang nakikisilip sa event. Nang mapansing na dedetalye na ang pagkakasangkot niya, bigla niyang hinalak si Gisela sa tabi at tinutukan ito ng baril. "Layo!" sigaw niya. "Walang gagalaw!" Napahanto ang lahat. Naputla si Marites na nasa malayo. Sumusugsa na si Pabling mula sa may gilid, ngulit pinigilan ni Kapitan Rogelio. Habang nakatutok ang baril sa sentido ni Gisela, nanginginig ang dibdib ni Leandro, ngulit hindi siya nagpahalata. "Bitawan mo siya, Sergio," malamig niyang sabi. "Hindi!" sigaw ng lalaki. "Dahil sa babaeng ito, buhay ka pa! Dahil sa babaeng ito, nasira ang lahat!" Sa puntong iyon, alam ni Leandro na ang laban ay hindi na lamang para sa kumpanya o pangalan ng pamilya. Ang nasa harap niya ngayon ay lang babaeng naging dahilan kung bakit siya nabuhay muli. At sa unang pagkakataon mula nang siya ihukayin sa lupa, nakita ng lahat kung gaano kalalim ang kahalagahan ni Gisela sa kanyang puso. Sa labas ng kubo, patuloy namang gumagalaw ang mga taong nasa likod ng pagkawala ni Leandro. Sa mansyon ng mga Vallejo, tahimik na nag-uusap sina Tomas, Vian at Siren. "Sigurado ba tayong tapos na?" tanong ni Siren, halatang balisa. Malamig ang tingin ni Tomas. Kung naging maayos ang trabaho ng mga tao ni Sergio, wala nang babalik. Napakuyom ng kamao ni Vian sa ilalim ng mesa. Dapat lang, kung hindi, tayo ang lulubog.
Ngumit malayo sa kanilang kaalaman, ang lalaking akala nilang nawala na sa mundo ay unti-unting humihinga muli sa isang maliit na kubo sa San Gregorio, sa tulong ng isang dalaga walang ibang sandata kundi kabutihan, tapang at pusong hindi marunong tumalikod sa inililigtas niyang buhay. At habang patuloy na nagpapagaling si Leandro sa lihim na pangangalaga ni Isela, nagsimulang magbago ang takbo ng kapalaran ng dalaga. Hindi pa man lantad, hindi pa man malinaw, may isang pinto nang bumubukas sa kanyang buhay. Isang pintong hindi na muling magsasara sa payapak at tahimik lamang na mundong kinasanayan niya. Bago tayo tumuloy sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang samahan mo ako hanggang sa pinakadulo ng paglalakbay ni na Isela at Leandro. At gaya ng lagi, mag-iwan ka naman ng komento kung tagasaan ka at anong oras mo ito pinapanood o binabasa. Mas masarap tapusin ng isang kwentong sinasabayan mo mula simula hanggang wakas, lalo na kung ramdam mong bawat sakit, bawat bangon at bawat tagumpay ng mga karakter ay parang naging bahagi na rin ng sariling damdamin mo. Nakatutok pa rin ang baril ni Sergio Vardeleon sa sentido ni Isela. Sa loob lang ingranding bulwagan ng Vallejo Holdings, halos walang sino mang humihina ng maluwag. Ang mga bisita, mamamahayag at mga negosyanteng kanina lamang ay nakangiti sa mamahaling okasyon ay ngayoy namumutla at natutulala sa harap ng tunay na mukha ng kasakiman. Sa gilid, nanginginig si Marites, halos maiyak na si Pabling sa pagpipigil na huwag sumugod, at si Kapitan Rogelio ay nakatitig kay Sergio parang leon na nag-aabang ng tiyempo. Ngunit sa gitna ng lahat, si Leandro ang pinakatahimik. Hindi dahil kalmado siya, kundi dahil alam niyang isang maling galaw lamang ay maaaring magbuwis ng buhay ng babaeng minsang sumagip sa kanya sa libingan. Bitawan mo siya, Sergio. Muli niyang sabi, mababa at madiin ang tinig. Tapos na ang laban. Hindi pa tapos, sigaw ni Sergio. Buhay ka na nga ulit, pero hindi mo pa rin kayang iligtas ang lahat. Mahigpit ang hawak ni Sergio sa braso ni Isela. Kita sa mukha ng dalaga ang takot, ngunit hindi siya nagwala. Sa halip, bahagya niyang pinipigilan ang paghinga at pilit pinatatatag ang sarili. Alam niyang kung siya mismo ang makakawala sa kaba, baka lalo lamang maging marahas ang lalaking humahawak sa kanya. Sa ilang dipa ang layo, nakatitig si Leandro kay Isela, at sa titig na iyon, naalala niya ang gabing hinukay nito sa lupa, ang mga gabing binantayan nito sa kubo ni Aling Berta, at ang mga salitang hindi pa niya nasasabi ng buo. Hindi siya maaring mabigo ngayon, hindi na sa pagkakataong ito. Sergio, singit ni Attorney Benicio, maingat ang boses. Mas lalaki pa ang kaso mo kapag pinatay mo siya sa harap ng lahat ng taong nandito. Ano sa akin? Tumawa ang lalaki, pero halatang wasak na ang loob. Wala na ring matitira sa akin. Bigla, nagsalita si Isela sa kabila ng malamig na bakal na nakadikit sa kanyang ulo. Hindi ka mananalo sa ginagawa mo. Sabi niya, pilit steady ang boses. Tumahimik ka, sigaw ni Sergio. Hindi, sabi ni Isela, at sa pagkakataong iyon ay napalingon ang lahat sa kanya. Kasi ang totoo, kaya ka nagwawala ngayon dahil alam mong duwag ka. Hindi ka malakas. Malakas ka lang kapag nakatalikod ang kalaban. Malakas ka lang kapag nakagapos, nakabaon o walang laban ang sinasaktan mo. Nanginginig ang panga ni Sergio, manahimik ka. Kung totoong matapang ka, dagdag ni Isela, harapin mo ang ginawa mo nang hindi gumagamit ng babae bilang panangga. Sa isang iglap, nagbago ang timpla ni Sergio. Masyado siyang nayanig ng mga salitang iyon at sa sandaling lumuwag ng bahagya ang pagtahawak niya kay Isela, iyon na ang tiyempong hinintay ni Kapitan Rogelio at Pabling. Mula sa magkabilang gilid, sabay silang sumugod. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis nang naitulak ni Isela ang kamay ni Sergio palayo sa kanyang ulo. Pumutok ang baril, ngunit sa kisame tumama ang bala. Naigtad ang lahat.
Bago pa makapanumbalik si Sergio, nasunggaban na ni Pabling sa baywang at naitulak naman ni Kapitan Rogelio ang kamay nitong may hawak na baril. Tumila po niton sa sahig. Ilang pulis na nakaabang sa paligid ay agad na dumakma sa kanya. Napayuko si Isela sa pagkabigla, ngunit bago pa siya tuluyang tumumba, mabilis na siyang nasalo ni Leandro. Isela. Nanginginig nitong tawag. Nakatitig lang ang dalaga sa kanya ng ilang saglit, sa kamarahang tumanggo. Ayos lang ako. Napahigpit ang hawak ni Leandro sa kanyang mga balikat. Hindi na kita hahayaan pang malagay sa ganyan. Sa paligid nila, isa-isa nang dinadakip sina Tomas, Rowena, Sairan at Sergio. Si Vian naman ay nakatayo lamang sa gitna ng kaguluhan, maputla at walang masabi. Hindi na nito magawang tumingin ng diretso kay Leandro. Ang dating babae na ubod ng elegante at kontrolado ang bawat kilos ay ngayoy tila basag na salamin. Makintab sa labas, ngulit durog na sa luog. Lumapit si Leandro sa kanya ng ilang hakbang, ngulit nasa likod lamang si Isela. Bakit? Iyon lang ang tanong niya. Hindi agad sumagot si Vian. Pagkatapos ng ilang segundo, napaluha siya. Ngulit walang sino mang naantig dahil ayokong bumalik sa wala. Dahil sa mundong ginagalawan natin, ang hindi mabilis manlamon ang siyang unang linalamon. Hindi. Malamig na tugon ni Leandro. Ang linalamon ay ang taong kusang pinapatayang konsensya para sa luho. Napayuko si Vian. Wala na siyang naisagot nang isama siya ng mga pulis. Pagkatapos ng gabing iyon, parang linamon ng bagyo ang buong pangalan ng mga taong nagtangka kay Leandro. Lumabas sa mga balita ang buong iskandalo. Nagsalita ang mas marami pang dating empleyado. Lumitaw ang iba pang kasong itinago ng pamilya ni na Tomas at Sergio. Sa paglipas ng mga linggo, tuluyan ng bumagsak ang kanilang mga pangalan sa lipunan. Nakulong sina Tomas at Sergio dahil sa tangkang pagkapatay, pandaraya at iba pang mabibigat na kaso. Sina Rowena at Sairan ay nahutalan din dahil sa pakikipagsabwatan at financial fraud. Si Vian, na minsang pinangarap maging reyna na katabi ng pinakamayamang tagapagmana, ay nagtapos sa kulungan at sa kahihiyang hindi mabubura sa kanyang apelido. Ngunit habang nangyayari ang lahat ng iyon sa lungsod, sa San Gregorio naman ay may iba namang pagbabagong tahimik na umuusbong. Pagkaraan ng ilang buwan, hindi agad bumalik si Leandro sa dating marayang paraan ng pamumuhay. Bagkus, mas madalas pa siyang makita sa baryo kesa sa mansyon. Ipinatawag niya si Attorney Benicio, Helena at ilang matatapat na board members upang simulang paglilinis ng buong Vallejo Holdings. Maraming opisyal ang tinanggal, maraming kontratang tinigil, at maraming proyektong dating para lamang sa tubo ang binago upang paboran ng mga manggagawa at maliliit na komunidad. Isa sa pinakauna niyang pinagtibay ay ang pagpapagawa ng isang maliit, ngulit maayos na pagamutan sa San Gregorio. Hindi charity ang tingin ko rito. Sabi niya sa isang pulong sa barangay hall kung saan naroon sina Kapitan Rogelio, Ka Elpidio, Aling Berta, Helena at Isela. Ito ang simula ng pagtupad sa pangarap ng aking ama at gusto kong ang manguna rito ay ang taong matagal nang gumagawa nito kahit walang yaman. Si Isela. Nagulat ang lahat. Lalong napatingin si Isela kay Leandro. Ako? Tanong niya. Hindi ako doktor. Halamang gamot lang ang alam ko. Nagligtas ka ng buhay, hindi lang isang beses, at marunong kang maglingkod sa tao nang hindi naghihintay ng kapalit. Dadagdag ni Attorney Benicio. Yan ang kulang sa maraming may titulo. Hindi agad nakasalita si Isela. Ilang taon niyang kinimkim ang pangarap ng kanyang ama na magkaroon ng isang lugar na makakatulong sa mga taga-baryo. Ngayon, parang iyong unti-unting hinuhubog ng tadhana sa harap ng kanyang mga mata. Sa pag-ubod ng baryo ay ang unti-unting paghina ng kalusugan ni Simeona. Kahit gumanda ang kanyang pangpapagamot at mas naging maayos ang kalagayan nila sa buhay, nararamdaman ng matanda na malapit na rin siyang mapagod. Ngunit kakaiba na ang kanyang mukha ngayon. Wala na roong puro lungkot. Sa halip, may katahimikan at pasasalamat. Isang gabi, habang nakaupo siya sa may bintana at pinagmamasdan si Isela at Leandro na magkasamang nag-uusap sa bakuran, marahan siyang ngumiti. Lumapit si Isela sa kanya. Inay, bakit po kayo nakangiti? Hinawakan ni Simeona ang kamay ng anak. Kasi sa wakas, nakikita kong hindi ka nang nag-iisa sa laban. Inay, napayuko si Isela.
Pakinggan mo ako, sabi ng matanda. Mulat-mulat pa, ipinagdarasal kong may taong makikita sa tunay mong halaga. Hindi sa ganda mo, hindi sa sipag mo lang, kundi sa puso mo. At sa tingin ko, nakita na yun ng lalaking yan. Napatingin si Isela sa labas. Nakatayo si Leandro malapit sa tanim nilang halamang gamot. May hawak na tasa ng tsaa at tahimik lamang na naghihintay. Walang yabang. Walang kayabangangan madalas niyang maiugnay noon sa mga mayayaman. Isa lamang itong lalaking dumaan sa kamatayan, nagtaksil ng mga minahal, at muling bumangon sa tulong ng mga taong hindi niya inaasahang makikilala. Makalipas ang 1 taon, natapos ang Simeona Community Care Center. Ipinangalan mismo ni Leandro sa ina ni Isela bilang paggalang sa babaeng nagpalaki sa isang dalagang nagligtas sa kanyang buhay. Sa araw ng pagbubukas, dumalo ang buong baryo. Nariyan sina Marites na ngayoy tumutulong sa administrative desk ng center. Si Pabling na mas piniling ituo ng sarili sa pagpapatayo ng mga pasilidad sa baryo. At kalaunay naging malapit kay Dalisay, ang bagong gurong dumating sa San Gregorio. Si Ka Elpidio na halos maiyak sa saya. At si Aling Berta na sa wakas ay nagkaroon ng lugar kung saan maayos nang maisasalin ang kanyang kaalaman sa halamang gamot. Sa araw ding iyon, payapang pumanaw si Simeona matapos makita ang pinakamatagal ng pangarap ng anak na halos abot kamay na. Hindi ito malungkot na pagpanaw. Bagkus ay tahimik at puno ng kapayapaan. Hawak ni Isela ang kamay ng ina habang sinsabi nito ang huling mga salita. Anak, wag mo nang ikahiya ang saya kapag dumating na. Tanggapin mo. Umiyak si Isela. Gunit hindi siya dumuho sapagkat sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, kahit masakit ang pagkawala, alam niyang hindi na siya babalik sa dating mundo ng purong pag-iisa. Lumipas pa ang 2 taon. Mas umunlad ang San Gregorio. Dumami ang kabuhayan, gumanda ang serbisyo sa mga tao, at lumawak ang sentro ng halamang gamot ni Isela. Siya mismo ay nakapag-aral pa ng Community Health Management sa tulong ng scholarship na ipinagkaloob ng foundation ng Vallejo Holdings. Hindi siya ginawang dekorasyon lamang sa buhay ni Leandro. Sa halip, hinayaan siyang maging buo. May sariling tinig, sariling trabaho, at sariling dangal. At sa lahat ng pagbabagong iyon, nanatili si Leandro sa kanyang tabi. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang katuwang. Isang hapon, dinala siya ni Leandro sa dating bahagi ng gubat kung saan siya hinukay mula sa lupa, gunit hindi na iyon ang madilim na lugar na puno ng bangungot. Sa halip, pinataniman niya iyon ng mga punong nara at ginawang munting hardin ng alaala. Huminto sila sa mismong lugar kung saan minsang itinapon ang kalahati ng kanyang buhay. Dito nagsimula ang pinakamadilim kong gabi. Pero dito rin nagsimula ang pangalawang buhay ko. Tahimik lang si Isela. Huminga ng malalim si Leandro. Saka inilabas mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Hindi iyon marangya sa porma. Gunit malinaw ang bigat ng damdamin sa loob. Isela Marquez, sabi niya. At sa unang pagkakataon, ay bahagya pang naninginig ang boses ng isang lalaking ilang ulit nang humarap sa kamera, korte, at boardroom. Minsan ibinaon ako ng buhay ng mga taong akala ko'y pamilya. Ikaw ang unang taong humukay sa akin pabalik sa liwanag. Hindi lang katawan ko ang iniligtas mo, pati kakayahan kong matiwala, mahalin, at mabuhay muli. Hindi ko alam kung anong kabayaran ng sapat para sa ginawa mo, kaya ang maibibigay ko na lang ay ang buong totoong sarili. Papayagan mo ba akong samahan ako hanggang sa dulo ng buhay na ito? Naluha si Isela. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na ang mga pangarap niya ay para lamang sa ibang tao, sa mga mayayaman, sa mas mapagpalad, sa mga hindi pinanganak sa gilid ng gubat. Ngunit heto siya ngayon. Hindi dahil iniligtas siya ng prinsipe, kundi dahil pinatunayan niyang karapat-dapat siyang mahalin bilang siya. Oo, mahina ngulit buong puso niyang sinagot, oo. Leandro, nagpakasal sila makalipas ang ilang buwan sa San Gregorio. Hindi sa 5 bituing hotel, hindi sa mansyon, at lalong hindi sa harap ng mga taong plastikang ngiti. Ginawa nila iyon sa baryong naging saksi ng kanilang sakit,
lihim at pagbangon, dumalo ang buong komunidad. Ang mga dating empleyadong naging tapat sa pamilya Vallejo, sina Attorney Benicio, Helena, Aling Berta, Ka Elpidio, Marites, Pabling, Dalisay, Kapitan Rogelio, at marami pang tumulong sa kanila sa iba't ibang yugto ng buhay. Sa dulo ng seremonya, habang pumapalakpak ang tao at dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga punong minsang naging saksi sa isang krimen. Magkahawak ng kamay na tumingin sina Leandro at Isela sa baryong ngayon ay masigla, payapa at puno ng pag-asa. Mula sa isang dalagang minamaliit dahil sa kahirapan, naging haligi si Isela ng komunidad. Mula sa isang milyonaryong muntik ilibing ng buhay ng sariling dugo, naging mas makatao at mas matatag na lider si Leandro. At sa isang gabing puno ng putik, dugo at takot sa gitna ng gubat, isinilang ang isang pag-ibig at isang bagong buhay na hindi na kayang ibaon pa ng kahit sinong halimaw. Sa wakas, natapos ang lahat hindi sa paghihiganti lamang, kundi sa paghihilom, katarunan, at isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng katotohanang minsang sinubukang tabunan ng lupa.